Sa gitna ng kaguluhan at ingay ng syudad, isang matandang nagtitinda ng kwek-kwek ang sinira ng isang malupit na pulis. Ngunit nang dumating ang kanyang apo at isang misteryosong guro, isang mas madilim at mas malaking lihim ang nabunyag. Isang konspirasyong babago sa lahat. Ang sikat ng araw sa katanghalian na tumatama sa maalikabok na kalsada ng Maynila, ang siyang naging saksi sa mababagal na hakbang ni Lolo Kiko habang itinutulak niya ang kanyang kariton ng mga pagkaing kalye. Hindi kailanman tumatahimik ang abenida. Ang ugong ng mga tricycle, ang busina ng mga jeepney na nag-uunahan, at ang sigawan ng iba pang mga tindero ay bumubuo sa isang pamilyar na ingay ng lungsod. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang matandang lalaki ang patuloy na nagpupursigi. Suot ang isang kupas na sombrero at isang polong ang kulay ay halos humalo na sa alikabok ng kalsada. Bawat hakbang niya ay tila kumukuha ng kanyang huling lakas, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling may kabaitan. Tila sanay na ang kanyang buhay sa pagharap sa bagsik ng mundo. Ang kariton na kanyang itinutulak ay ang buhay na saksi ng kanyang kabuhayan sa loob ng maraming taon. May mga lamat na ang kahoy nito sa iba't ibang bahagi. Ang mga gulong ay umuugong sa tuwing tatama ito sa maliliit na lubak, at ang salaming pananggalang sa mga pagkain ay malabo na dahil sa palagi ang pagtama ng init mula sa mantika. Ganoon pa man, hindi siya kailanman nagreklamo. Marahan lamang niyang tinatapik ang gilid ng kariton tuwing umaga bago umalis, na para bang kinakausap ang isang matagal ng kaibigan na tapat na sumasama sa kanya sa paghahanap buhay. Para sa iba, marahil isa lamang itong lumang kariton, ngunit para kay Kiko, ito ang kanyang pinagkukunan ng buhay, ang kanyang kanlungan, at ang nag-iisang mahalagang bagay na natitira sa kanya. Sa tuwing siya ay dumadaan, ilang mga suki na matagal nang nakakakilala sa kanya ang bumabati ng may ngiti, nangangamusta, o simpleng tumatango bilang paggalang. Laging sinusuklian ni Kiko ang mga bati ng isang maliit na ngiti. Kahit na hinihingal na siya dahil sa kanyang edad, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay patuloy na nagtutulak sa hawakan ng kariton ng may dahan-dahan ngunit buong katatagan. Ipinapakita nito na hindi siya kailanman sumusuko, kahit na matagal nang humihingi ng pahinga ang kanyang katawan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa siyang maraming mabenta sa araw na iyon. Sapat man lang para makabili ng bigas at pambaon ng kanyang apo. Sa gitna ng nakakapasong sikat ng araw na tumatalbog mula sa aspalto, patuloy na humakbang si Kiko ng walang reklamo. Tinahak niya ang mga makikitid na eskinita hanggang sa malalaking kalsada na puno ng tao, naghahanap ng isang magandang pwesto kung saan makikita ng mga nagugutom na tao ang kanyang mga paninda. Bahagyang pinagpapawisan ang kanyang mukha, ngunit walang bahid ng pag-asa. Sa halip, mayroong determinasyon sa likod ng kanyang mga kilos. Ang determinasyon ng isang matandang lalaki na nabubuhay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa apong kanyang minamahal. Ang araw na iyon ay tulad ng mga nakaraang araw, determinado siyang umuwi na may dalang kaunting kita, nang hindi nalalaman na ang tanghaling iyon ang magiging simula ng isang madilim na pangyayaring babago sa kanyang buhay. Mula sa gitna ng abalang mga tao, biglang nagbago ang kapaligiran nang lumitaw ang anyo ni Sargento Berto Ramos, na parang isang bagyong sumalanta sa katahimikan. Malaki ang kanyang katawan, kalbo ang ulo na kumikinang sa sikat ng araw, at ang kanyang gusot na uniforme ng pulis ay lalo pang nagdagdag sa mabangis na imahe na nakakabit na sa kanya. Kilalang kilala siya ng mga maliliit na tindero bilang isang naglalakad na inhustisya. Isang tiwaling pulis na ginagamit ang kanyang posisyon bilang kasangkapan sa pangingikil. Ang mga residente na nakakita sa kanya ay agad na nagbulungan. Ang ilan ay dahan-dahang umatras, habang ang iba ay nagkunwaring abala upang hindi mapansin ni Berto. Ang nakakatakot na aura na dala niya ay sapat na para umiwas ang sinuman. Ang mga hakbang ni Berto ay matatag at marahas, tulad ng isang taong pakiramdam ay pag-aari niya ang buong kalsada. Nang mahagip ng kanyang mga mata ang kariton ni Lolo Kiko, agad siyang lumapit ng walang pag-aalinlangan. Nanigas ang kanyang mukha na tila nakakita ng isang matagal ng kaaway. Sa isang malat at puno ng galit na boses na hindi malinaw kung saan nagmumula, sumigaw siya, "Hoy! Nasaan ang tong?" Ang sigaw ay napakalakas na napasigaw ng mahina ang ilang mga ina. Ang tono ng kanyang boses ay hindi lamang humihingi, kundi nanggigipit, pumipilit, at nagpapababa sa dignidad ng taong kanyang kinakausap. At iyon ang paraan ng pagtatrabaho ni Berto.
Umaatake muna, saka na ang usapan. Nang hindi naghihintay ng sagot, iwinasiwas ni Berto ang kanyang kamay at malakas na sinuntok ang katawan ng kariton ni Lolo Kiko. Ang tunog ng dagok na iyon ay umalingaw-ngao sa gitna ng mga dumadaang sasakyan, matinis at marahas, sapat na para makuha ang atensyon ng lahat sa kalsadang iyon. Nayanig ang salamin ng kariton, ilang piraso ng kwek-kwek ang tumilapon sa lupa, at si Lolo Kiko ay napaurong dahil hindi siya handa sa biglaang karahasan. Nagsimulang huminto sa paglalakad ang mga tao. Ang ilan ay tumingin ng may pangingilabot, ang iba ay nagpigil ng hininga. May takot na maihalong galit na hindi nila mailabas dahil alam nila kung sino ang nakatayo sa harap ng matanda. Isang taong kahit ang ibang mga alagad ng batas ay atubiling iproseso. Lalong naging malinaw ang tensyon sa hangin nang ang ilang mga trooper ng tricycle na nag-aabang ng pasahero ay piniling umalis na lang na parang ayaw masangkot sa gulo. Ang mga maliliit na bata na kanina ay bumibili ng ice cream sa kalapit na tindahan ay napatigil sa paglalaro. Lahat ng mata ay nakatuon kay Berto. Ngunit walang sinuman ang nangahas na lumapit. Ang anyo niya ay nakatayo ng tuwid na may mga kamay na nakakuyom. Namumula ang kanyang mukha sa emosyon habang ang kariton ni Lolo Kiko ay nanginginig pa rin dahil sa kanyang suntok. Sa sandaling iyon, malinaw na nadama na ang isang matandang lalaki na simpleng naghahanap buhay ay humaharap sa isang puwersang mas malaki pa sa kanya. Isang puwersang nagbabalag kayo sa uniforme, ngunit nawalan na ng lahat ng kahulugan ng karangalan. Namutla ang mukha ni Lolo Kiko nang lumapit si Berto na may nagbabantang tono. Iniyuko niya ang kanyang ulo, sinusubukang tipunin ang lakas ng loob para magsalita. Dahan-dahan lumabas ang kanyang boses, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng kalsada. "Sir, kaunti pa lang po ang kita ko ngayong araw." Pautal-utal niyang sabi na parang isang taong nagmamakaawa ng habag kahit alam niyang hindi niya ito makakamit. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil din sa kahihiyan na aminin ang kanyang kakulangan sa harap ng isang taong walang respeto sa kanya. Ngunit, kahit mahina ang kanyang boses, ang kanyang intensyon ay nananatiling tapat. Nais lamang niyang magtrabaho nang hindi nananakit ng sinuman. Sa isang mabagal na kilos, dinukot ni Kiko ang bulsa ng kanyang pantalon na may punit sa loob. Ang kanyang mga daliring puno ng kalyo ay dumampi sa ilang piraso ng perang maingat niyang itinago mula pa kaninang umaga. Nang ilabas niya ito, malinaw na hindi gaanong kalaki ang halaga. Ilang daang piso na natira mula sa kanyang benta hanggang tanghali. Ang mga lukot na pera ay medyo basa ng pawis, na nagpapakita kung gaano kalaki ang halaga nito para sa isang maliit na tindero na tulad niya. Ang perang iyon ay hindi lamang kita, ito ay pag-asa para sa pagkain sa araw na iyon, para sa pagbili ng bigas, at para sa kaunting ipon para sa kanyang apo. Sa sandaling hawak ni Kiko ang pera, tila lalong naging malinaw ang malaking agwat sa pagitan nila ni Berto. Sa isang banda, may isang matandang lalaki na umaasa sa pawis para mabuhay. Sa kabilang banda, nakatayo ang isang alagad ng batas na gumagamit ng kapangyarihan para gipitin ang maliliit na tao. Tinitigan ni Kiko ang pera sandali bago ito iabot. Umaasa na ang pagpapakita ng kanyang katapatan ay makakapagpabawas sa galit ni Berto. Ngunit, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Tila alam niyang hindi kailanman magiging sapat ang perang iyon sa mata ng isang tulad ni Berto, isang taong hindi nakakakilala ng salitang kasiyahan. Sa nanginginig na hininga, sa wakas ay inabot ni Kiko ang pera kay Berto. "Ito lang po ang meron, sir." "Wala na po akong iba," mahina niyang sabi na sumusuko na. Mayroong bahagyang panginginig sa kanyang boses na nagpapahiwatig ng malalim na takot na matagal na niyang kinikimkim mula sa mga katulad na karanasan noon. Ang mga taong nanonood ay tanging nakatayo ng tahimik. Pinapanood kung paano ang isang matandang nagsisikap maging tapat ay kailangang magpakababa sa harap ng isang abusadong opisyal. Sa segundong iyon, malinaw na nakita na ang sistemang dapat sana ay nagpoprotekta sa mamamayan ay siya pang nagpapahiya sa kanila, at si Lolo Kiko ay nakatayo sa pinakaharap na linya ng inhustisyang iyon. Nang hindi naghihintay ng paliwanag, agad na inagaw ni Berto ang pera mula sa kamay ni Lolo Kiko sa isang marahas na kilos, na para bang kinukuha ang isang bagay na karapatan niya. Walang bahid ng awa sa kanyang mukha. Sa halip, ang mga mata ni Berto ay puno ng isang mapanlibak na kasiyahan.
Ang mga lukot na pera ay mahigpit niyang hinawakan na parang isang walang kwentang bagay. Samantalang para kay Kiko, iyon ang bunga ng pawis ng kalahating araw. Sa harap ng mga nagulat na tao, ipinakita ni Berto kung paano kayang baliktarin ng kapangyarihan ang dignidad ng isang maliit na mamamayan sa loob lamang ng ilang segundo. Kinuha niya ng hindi nagbibigay ng pagkakataon, inagaw ng hindi tinitingnan ang pagdurusa ng taong kanyang kinikikilan. Ngunit ang pagnanakaw na iyon ay tila hindi pa sapat para kay Berto na bulag sa kapangyarihan. Umatras siya ng bahagya, tinitigan ang lumang kariton ni Kiko nang may pagmamaliit, pagkatapos ay itinaas ang kanyang paa at sinipa ang kariton ng buong lakas. Tumama ang sipa sa gilid ng kariton na may malakas na tunog ng pagtama na umalinggaw sa buong kalye. Ang marupok na kahoy ng kariton ay agad na nabiyak. Isa sa mga gulong nito ay tumilapon at ang mga panindang kwek-kwek ay nagkalat sa lupa. Napaurong si Kiko, nataranta nang makita ang nag-iisang pinagkukunan niya ng kabuhayan na winawasak sa harap ng kanyang mga mata nang walang sapat na dahilan. Para kay Berto, ang kilos na iyon ay isang pagpapalabas lamang ng inis. Para kay Kiko, ito ay isang malaking dagok na sumira sa kanyang buhay. Ang pinsala ay hindi tumigil sa kahoy lamang. Ang salaming panakip ng kariton na matagal nang malabo ay nabasag dahil sa pagyanig na naglabas ng matinis na tunog ng pagbasag na tumusok sa tainga. Ang maliliit na piraso nito ay nahulog na naging sanhi ng pagsigaw ng ilang residente sa takot. Ang usok mula sa mantika ng natumbang maliit na kalan ay umakyat sa hangin na nagdagdag sa kaguluhan ng eksena. May isang ina na bigla ang tinakpan ang mga mata ng kanyang anak. Samantala, ilang mga motorista ang huminto at pinanood ang pangyayari ng may pangingilabot. Sinubukan ni Lolo Kiko na pigilan ang pagbagsak ng kanyang kariton, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan para pigilan ang pinsala ng mag-isa. Sa loob ng ilang segundo, ang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay gumuho ng walang babala. Ang mga residente sa paligid ay natigilan sa pinaghalong takot at galit. Ilan sa kanila ay piniling umatras ng ilang hakbang, takot na maging susunod na target. Ang iba naman ay tahimik na inilabas ang kanilang mga cellphone, nire-record ang pangyayari ng may nanginginig na kamay. Ngunit kahit maraming mata ang direktang nakasaksi, walang sinuman ang nangahas na humarang para pigilan si Berto. Ang presensya ng uniforme ay sapat na para patahimikin ang tapang ng mga taong gustong tumulong. Ang paligid ay naging mapanglaw. Ang inhustisya ay nangyari ng hayagan at nakita ito ng lahat. Ngunit sa gitna nila, isang munting pag-asa ang dahan-dahang sumibol. Dahil ang sobrang brutal na ginawa ni Berto sa araw na iyon ay hindi lamang sumira sa kariton, kundi nag-apoy din sa galit na magiging isang malaking pagbabago sa buhay ni Lolo Kiko. Matapos sipain ang kariton hanggang sa matumba, sumulyap si Berto sa paligid at nakita kung gaano karaming mata ang nakamasid sa kanya. Mula sa mga nakataas na cellphone, mga mukha ng takot, hanggang sa mga bulungan ng mga residente, lahat ay nagpapakita na ang kanyang ginawa ay masyado ng kapansin-pansin, higit pa sa karaniwan niyang ginagawa. Mayroong panandali ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Tulad ng isang taong napagtanto na kalalampas lang niya sa isang linya na kahit ang isang tiwaling pulis ay hindi dapat tawirin. Ngunit sa halip na umatras ng may pagsisisi, pinili ni Berto na protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabanta. Pinipilit ang lahat ng saksi na maunawaan na siya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan sa lugar na iyon. Sa mabilis at galit na mga hakbang, nagsimulang maglakad palayo si Berto habang lumingon kay Kiko. Muli, dumagundong ang kanyang boses sa buong kalsada. Babalik ako bukas. Kulang pa ang bayad mo. Ang banta ay binitiwan hindi lamang para ipagdiinan ang kanyang kapangyarihan, kundi para tiyakin na ang takot ay mananatiling buhay hanggang kinabukasan. Gusto niyang hindi makatulog ng mahimbing si Kiko. Gusto niyang malaman ng mga residente na ang kanilang tapang na manood ay walang silbi. Ang tono ng kanyang banta ay malinaw na nagpapahiwatig na pakiramdam niya ay hindi siya magagalaw, na ang uniforme sa kanyang katawan ay sapat na malakas para protektahan siya mula sa anumang kahihinatnan. Ang mga residente na kanina igalit at takot na nakatingin lamang ay pinanood na ngayon ang papalayong likod ni Berto, na nag-iwan ng bakas ng kaguluhan at trauma. Ang kapaligiran sa kalsada ay naging malungkot. Dahan-dahang nagsilapitan ang mga tao, ay Lolo Kiko na nanginginig pa rin ang mga tuhod at kamay habang hawak ang mga natirang bahagi ng kanyang kariton.
mayroong malalim na awa sa kanilang mga mukha. Ngunit mayroon ding takot na pumipigil sa kanila na gumawa ng higit pa. Alam nilang ang banta ni Berto ay hindi lamang mga salitang walang laman. Marami sa kanila ang nakarinig na ng mga katulad na kwento, mga tindero na kinikikilan, maliliit na manggagawa na inaabuso. Ngunit lahat ay nauwi sa katahimikan dahil sa takot na gumanti. Nang tuluyang mawala si Berto sa gitna ng karamihan, tanging katahimikan ang naiwan. Nakatayo si Lolo Kiko na may blangkong tingin. Tila ang mundong kanyang ipinaglaban sa mahabang panahon ay gumuho sa isang malupit na hapon. Nagsimulang lumapit sa kanya ang mga residente, tinatanong ang kanyang kalagayan, ngunit walang nangahas na hawakan ang kanyang kariton. Para bang natatakot sila na ang pinsalang iyon ay maging isang simbolo na ang inhustisya ay maaaring sumira sa sinuman anumang oras. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita na ang banta ni Berto ay hindi lamang para kay Kiko, kundi para sa lahat ng residenteng nakasaksi. Ang araw na iyon ay naging isang palatandaan na may isang bagay na mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib na gumagalaw sa likod ng uniforme ng isang pulis na nagngangalang Berto. Pagsapit ng hapon, habang nagsisimulang lumubog ang araw at humahaba ang mga anino ng puno sa maliit na bakura ng bahay, ang kapaligiran ay naging napakatahimik. Ang simpleng bahay na karaniwang puno ng ingay ni Mila pagka-uwi mula sa eskwela ay tila isang espasyong walang buhay. Bahagyang nakabukas ang pinto sa harap, hinahayaang pumasok ang malamig na hangin. Dala nito ang amoy ng alikabok at pagod. Sa gitna ng katahimikan, nakaupo si Lolo Kiko sa isang lumang silyang kahoy, nakatingin sa kanyang sirang kariton. Ang basag na gulong, durog na salamin, at biyak na kahoy ay nagpahiwatig na hindi na ito isang kagamitan sa pagtitinda, kundi isang ebidensya ng kalupitang sinapit niya. Dumating si Mila na may magaan na hakbang. Sa una, hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit nang makita niya ang anyo ng kanyang lolo na nakaupo nang hindi gumagalaw, agad na nagbago ang kanyang mukha. Maayos pa ang kanyang unipormeng puti at abo, nakasabit pa ang kanyang bag sa balikat, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang bagay na mas mahalaga, ang ekspresyon ng kanyang lolo na hindi karaniwan. Binilisan ni Mila ang kanyang paglakad, maingat na lumapit, sinusubukang basahin ang sitwasyon mula sa mga mata ng kanyang lolo. Nakita niya ang kariton na sira, bahagyang nakatumba, at mukhang kalalampaso lang ng isang bagay na napakabrutal. Sa isang mahinang boses ngunit puno ng pag-aalala, sa wakas ay nagtanong si Mila, "Lolo, anong nangyari?" Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, ngunit malinaw na may tensyon sa bawat salita. Umupo siya sa tabi ng kanyang lolo, dahan-dahang hinawakan ang matandang braso na bahagyang nanginginig pa. Iniyuko ni Lolo Kiko ang kanyang ulo at sa isang sandali, tanging mahabang katahimikan ang namagitan. Ngunit nang tumingin si Mila sa kanya nang may mga matang puno ng pag-asa, ang depensang sinubukan niyang itayo buong hapon ay gumuho. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at pinunasan niya ang kanyang mukha na puno ng pagod at pagkadismaya. Sa wakas, sa isang mahinang boses ngunit puno ng bigat, ikinuwento ni Lolo Kiko ang lahat ng nangyari ng detalyado, mula sa paglitaw ni Berto, ang marahas na pangingikil, hanggang sa pagkasira ng kariton na siyang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Bawat detalye na lumalabas sa kanyang bibig ay nagpatigas sa mukha ni Mila. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagitan ng galit at hindi paniniwala. Ang katawan ni Mila ay nanginginig din sa pagpigil ng emosyon, ngunit hindi niya pinutol ang kahit isang salita. Nakinig siya sa lahat hanggang sa matapos, hanggang sa muling tumahimik ang kanyang lolo at muling tinitigan ang kariton na may tinging tila sumusuko na. Sa sandaling iyon, ang determinasyon sa loob ni Mila ay nagsimulang mabuo, matatag at matalim. Dahil sa araw na iyon, hindi lamang ang kariton ang sinira, kundi pati na rin ang karangalan ng kanilang pamilya. Matapos marinig ang buong kwento mula sa bibig ni Lolo Kiko, hindi na napigilan ni Mila ang kanyang nararamdaman. Dumaloy ang kanyang mga luha, hindi lamang dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Tumaas baba ang kanyang dibdib sa pagpigil sa nagpupuyos na emosyon, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tinitigan niya ang sirang kariton sandali, pagkatapos ay tinitigan ang mukha ng kanyang lolo na tila wasak na wasak. Sa loob niya, may nagbago. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang lolo bilang isang mahinang tao na kailangang protektahan, kundi bilang isang biktima ng inhustisya na dapat ipaglaban.
Sa gabing iyon, ayaw niyang manatiling tahimik at umiyak lang. Gusto niyang kumilos. Nang pumasok ang kanyang lolo sa silid para magpahinga, mag-isang nakatayo si Mila sa bakuran. Ang malamig na hangin ng gabi ay humihihip, iwinawasiwas ang uniforme ng eskwela na suot pa rin niya. Ang kanyang mga namamagang mata ngayon ay nagliliyab sa isang katatagan na bihirang makita sa isang dalagitang tulad niya. Inisip niya kung ano ang nangyari kaninang tanghali. Kung paano ang isang taong dapat sana inagpoprotekta sa mamamayan ay kumilos na parang isang preman. At habang lalo niyang naaalala ang pangyayari, lalong naging buo ang kanyang determinasyon na ang kinabukasan ay hindi dapat maging katulad ng araw na ito. Ayaw niyang makitang muling inaabuso ang kanyang lolo. Matapos pag-isipan ang iba't ibang posibilidad, gumawa si Mila ng isang desisyon na hindi niya kailanman inakala. Pumasok siya sa bahay, kinuha ang maliit na cellphone na mailamat sa isang sulok ng screen, at umupo sa dulo ng kama. Sa nanginginig na kamay ngunit puno ng determinasyon, hinanap niya ang kontak ng kanyang guro, si Ma'am Elena. Kilala ang gurong iyon bilang mahigpit at disiplinado. Ngunit hindi maraming tao ang nakakaalam na si Ma'am Elena ay may malakas na nakaraang militar. Isang bagay ang alam ni Mila. Kung mayroong taong maglalakas loob na harapin ang isang tiwaling pulis tulad ni Berto, ang taong iyon ay si Ma'am Elena. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot ni Mila ang call button. Nang sumagot ang telepono at narinig ang boses ni Ma'am Elena sa kabilang linya, naging matatag ang tono ni Mila. Ikinuwento niya kung ano ang nangyari sa kanyang lolo, walang dagdag, walang bawas. Walang nanginginig na boses, walang pag-aalinlangan. Isinalaysay ni Mila ang lahat ng may buong paniniwala na kailangan niya ng tulong. Sa kabilang banda, ang boses ni Ma'am Elena ay naging malamig at seryoso, malayong malayo sa kanyang boses kapag nagtuturo sa klase. "Bukas, sasama ako," sabi niya. 3 salita lamang, ngunit sapat na para malaman ni Mila na ang unang laban kontra sa inhustisya ay magsisimula na. Sa gabing iyon, sa likod ng nakakasakal na kalungkutan, sumibol ang isang sinag ng pag-asa na ang kabanata ng buhay ng kanilang maliit na pamilya ay magbabago magpakailanman. Nang tumunog ang telepono, nakaupo si Ma'am Elena sa kanyang maliit na sala, suot pa rin ang kanyang maayos na damit pagkatapos ng maghapong pagtuturo. Ang boses ni Mila na narinig mula sa kabilang linya ay agad na nagpabago sa kanyang mukha. Hindi lamang ito pag-aalala, kundi puno ng senyales ng panganib. Hindi siya sumingit, hindi nagbigay ng aliw, at hindi nagbigay ng mahabang tugon. Pinakinggan niya ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Mila nang may katahimikan ng isang sundalong sanay ng humarap sa mga kritikal na sitwasyon sa loob ng maraming taon. Tumigas ang kanyang tingin, nanigas ang kanyang panga, at ang kanyang paghinga ay tila bumigat. Mayroong isang bagay sa kwento na gumising sa kanyang mga instinct na matagal nang natutulog. Nang matapos magsalita si Mila, tumayo si Ma'am Elena mula sa kanyang upuan, dahan-dahang naglakad patungo sa bintana habang nakatingin sa labas sa kalsadang nagsisimula ng dumilim. Ang mga anino ng nakaraan na sinubukan niyang kalimutan ay muling bumalik, bumabagabag sa kanyang isipan. Ang pangalang Iberto Ramos ay hindi banyaga sa kanya. Narinig na niya ito sa isang ulat na itinago mula sa publiko. Isang ulat na naglalaman ng listahan ng mga opisyal na pinaghihinalaang sangkot sa mga maruruming operasyon sa lapangan. Ngunit ang kasong iyon ay isinara ng misteryoso, walang paliwanag, walang follow-up, at walang pagkakataon para sa kanya na imbestigahan pa ito. Mula noon, alam niyang may malaking puwersa na gumagalaw sa likod ng mga anino, nag-aayos ng isang larong hindi kailanman nagagalaw ng batas. "Bukas, sasama ako." Ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig sa mababang tono. Ngunit puno ng katatagan. Walang pag-aalinlangan dito. Walang paghinto o pag-iisip. Isang buong desisyon lamang ng isang dating sundalo na sanay humarap sa mga banta ng direkta. Alam niyang ang ginawa ni Berto kay Lolo Kiko ay hindi lamang isang simpleng pangingikil. Mayroon itong parehong pattern sa mga madidilim na operasyon na dati niyang inimbestigahan. At kung totoo, nangangahulugan itong si Mila at ang kanyang lolo ay napasok na sa isang bilog ng panganib na mas malaki pa kaysa sa kanilang inaakala. Pagkatapos isara ang telepono, tumayo si Ma'am Elena sandali ng tahimik. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay.
Ang mga damdaming matagal na niyang ibinaon ay nagsimulang lumitaw muli. Galit, hinala at ang pagiging alerto na dating naging bahagi ng kanyang buhay. Tinitigan niya ang sariling anino sa salamin ng bintana. Nakikita ang refleksyon ng isang babaeng hindi lamang isang guro. Sa likod ng kanyang damit sibilyan, nakatago pa rin ang kaluluwa ng isang sundalo na hindi kailanman tuluyang namatay. At sa gabing iyon, napagtanto ni Ma'am Elena na ang kinabukasan ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa kanyang estudyante, kundi tungkol sa muling pagbubukas ng isang madilim na kabanata na matagal na niyang sinusubukang iwasan. Ngunit ngayon, handa na siyang harapin ito, anuman ang panganib. Kinabukasan, sa katanghalian, nang muling tumaas ang araw at ang init nito ay tumalbog mula sa aspalto, lumabas pa rin ang bahay si Lolo Kiko. Kahit na masakit pa ang kanyang katawan at ang kanyang isipan ay binabagabag pa rin ang teror ng banta ni Berto, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangang magpatuloy ang buhay, naghihintay ang mga pangangailangan sa bahay, at kailangang kumain ang kanyang apo. Ang kanyang sirang kariton ay hindi na nakatayo ng tuwid tulad ng dati. May mga lamat ang kahoy, nakatabingi ang gulong, at ang salamin ay mga maliliit na piraso na lamang na nakadikit sa balangkas. Ngunit sa kabila ng lahat ng limitasyon, dahan-dahan pa rin niya itong itinulak. Sinusubukang panatilihin ang balanse habang tinitiis ang sakit na paminsan-minsan ay tumutusok sa kanyang baywang. Para sa kanya, ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Hindi pa sa ngayon. Nang makarating siya sa gilid ng kalsada kung saan siya karaniwang nagtitinda, ilang mga residente na nakasaksi sa nakakatakot na pangyayari kahapon ang nagsimulang lumingon. Mayroong nagkunwaring abala, ngunit sumusulyap. Mayroon ding lumapit na may ekspresyon ng pag-aalala. Ang mukha ni Kiko ay tila mas tumanda kaysa karaniwan. Puno ng pagod at kalungkutan na hindi niya maitago. Ngunit pilit pa rin siyang umingiti sa tuwing may dumadaang suki. Ang apoy mula sa kanyang maliit na kalan ay mahinang umapoy, nagpiprito ng kung anong natirang paninda. Kahit na natapon ang bahagi ng kanyang mantika kahapon, ang kanyang diwa ay hindi kasing hina ng kanyang kariton. Ngunit malinaw na makikita na sa araw na iyon ay nagtatrabaho siya hindi dahil kaya niya, kundi dahil napipilitan siyang labanan ang sitwasyon. Ang mga dumadaang residente ay hindi maitago ang kanilang awa. Ilan sa kanila na nakasaksi kahapon sa pagwawala ni Berto na parang isang halimaw ay dahan-dahang lumapit ngayon. Bumili sila ng paninda hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang pakikiisa na umantig sa kanilang mga puso. May mga inang bumili ng mas marami kaysa karaniwan. Isang trooper ng tricycle ang nagbigay ng sobrang bayad nang hindi humihingi ng sukli, at isang grupo ng mga kabataan ang sinadyang huminto kahit kakain lang. Gusto nilang ipakita na hindi lahat ng tao ay mananahimik sa harap ng inhustisya. Kahit maliit ang tulong na iyon, ang kanilang mga tingin ay nagpalakas na para bang sinasabing hindi nag-iisa si Kiko. Gayunpaman, ang kapaligiran sa araw na iyon ay nananatiling puno ng pagkabalisa. Bawat malakas na yapak sa di kalayuan ay nagpapalingon sa mga residente ng may pag-aalala. Takot na baka bumalik ang anyo ni Berto ng mas maaga kaysa sa kanilang inaasahan. Si Kiko mismo ay ilang beses sumulyap sa direksyon ng pangunahing kalsada. Hindi para maghanap ng mamimili, kundi para tiyakin na ang banta kahapon ay hindi darating ng mas maaga. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho na may nanginginig na kamay, ngunit sinusubukang magpakatatag sa harap ng mga tao. At sa likod ng lahat ng pinsalang kanyang hinarap, may isang paniniwala na nagsimulang umusbong. Mayroong darating para tulungan siya. Hindi niya alam na ang araw na iyon ang araw kung saan ang kanyang katapangan ay sasalubungin ng katapangan ng iba, at isang malaking bagyo ang papalapit. Ang mainit na tanghali ay biglang naging tensyonado nang marinig ang mabibigat na yapak mula sa dulo ng kalye. Ang mga residenteng bumibili ay napatigil sa pag-uusap. Ang ilan ay umatras at ang iba ay agad na tumabi. Mula sa likod ng mga tao, lumitaw ang anyo na kinatatakutan mula pa kahapon, si Berto. May madilim na mukha at mga matang puno ng galit na hindi man lang tinatakpan. Mabigat ang kanyang hininga, mabilis ang kanyang mga hakbang, at ang kanyang malaking katawan ay gumagalaw na parang isang nagwawalang bagyo na handang sirain ang anumang madaanan. Nang hindi bumabati, walang paligoy-ligoy, agad niyang itinuro si Kiko mula sa malayo at sumigaw, na saan ang kulang. Si Lolo Kiko, na mula pa kaninang umaga ay kinakabahan, ay nakatayo lamang na natigilan.
Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang mga kamay na nakahawak sa gilid ng kanyang sirang kariton. Alam niyang darating si Berto, ngunit hindi niya inasahan na babalik ito ng ganito kalupit, anumang oras, nang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na maghanda. Sa nanginginig na boses, sinubukan ni Kiko na ipaliwanag na wala siyang dagdag na pera. Na ang kanyang kita sa araw na iyon ay hindi pa sapat para ipagawa ang kanyang sirang kariton. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nasa harap na niya si Berto na may mukhang lalong namumula sa galit na walang katuturan. Nang walang babala, walang paghinto, itinaas ni Berto ang kanyang kamay at sinampal si Kiko ng napakalakas. Ang tunog ng sampal ay malinaw na narinig, pumunit sa ingay ng kalsada na parang isang latigo. Ang marupok na katawan ni Kiko ay agad na tumilapon paatras. Bumagsak ito ng malakas sa mainit na aspalto. Ang kanyang ulo at balikat ay tumama sa lupa, na naging dahilan para mapasigaw sa takot ang ilang residente. Ang sampal na iyon ay hindi lamang isang pisikal na suntok, ito ay isang insulto na tumusok sa puso. Isang kilos na nagpapakita kung gaano kaliit ang halaga ng isang ordinaryong mamamayan sa mata ni Berto. Ang mga residenteng nakasaksi ay nakatayo lamang ng tahimik, nakatingi ng maihalong takot, galit, ngunit pati na rin pangamba dahil alam nila kung ano ang maaaring mangyari sa sinumang susubok na humarang kay Berto. Nakahiga si Kiko, nanginginig na sinusubukang bumangon. Sa paligid niya, ang mga bulong ng mga taong nagpipigil ng galit ay nagsimulang marinig, ngunit walang nangahas na lumapit. Nakatayo si Berto sa ibabaw niya na parang isang mandaragit na kababagsak lang sa kanyang biktima. Tumingin siya sa ibaba na tila nagagalak sa pagdurusang kanyang nilikha. Sabi ko babalik ako bukas at ngayon na ang bukas. Muling sumigaw si Berto, umalinggaw sa buong kalye. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat ng residente na ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata ay hindi na lamang pangingikil, kundi isang brutal na kilos na hindi dapat gawin ng sinuman, lalo na ng isang taong nakasuot ng uniforme ng tagapagpatupad ng batas. At ang sandaling ito ang naging pinakamadilim na punto bago dumating ang malaking pagbabago. Sa gitna ng kaguluhang nagaganap, narinig ang mabilis na mga yapak mula sa dulo ng kalye. Si Mila, na kanina'y tumatakbo sa gilid ng daan, ay dumating na hinihingal at nanlalaki ang mga mata sa takot. Nang makita niya ang katawan ng kanyang lolo na nakahandusay sa aspalto, isang biglaang sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Lolo, malakas niyang tawag. Ang kanyang boses ay basag sa pagitan ng takot at galit. Ang kanyang bag ay tumilapon sa gilid habang mas mabilis siyang tumakbo, sinusubukang lampasan ang mga taong nagsisimula ng magkumpol sa lugar ng pangyayari. Wala siyang pakialam sa mga tingin ng tao. Para sa kanya, iisa lang ang mahalaga. Kailangang maligtas ang kanyang lolo. Ilang hakbang sa likuran ni Mila, lumitaw ang anyo ni Ma'am Elena. Mabilis siyang naglalakad, ngunit may buong kontrol. Tulad ng isang commander na kabababa lang sa isang lugar ng labanan. Ang suot niyang maong na palda ay nagpadali sa kanyang pagkilos, habang ang kanyang hapit na kulay tsokolating damit ay nagpapakita ng kanyang atletikong katawan na handang harapin ang anuman. Ang kanyang buhok na nakatali sa likod ay sumasayaw sa kanyang matatag na mga hakbang na nagpapakita ng isang mukhang naging isang seryosong maskara ng galit. Nang mahagip ng kanyang mga mata ang eksena ni Lolo Kiko na nakahandusay, nanigas ang mga kalamnan sa kanyang panga, isang natural na reaksyon mula sa kanyang instinct ng proteksyon na nakatanim na mula pa noong kanyang panahon sa militar. Huminto si Ma'am Elena ilang metro lamang mula kay Berto, tinititigan siya ng hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay matalim, na parabang tumatago sa katawan ng malaking lalaki at binabasa ang bawat masamang intensyon na natitira sa kanya. Ang mga residente sa paligid ay dahan-dahang umatras nang maramdaman ang malamig na aura na biglang lumitaw mula sa babae. Hindi ito aura ng takot, kundi aura ng babala. Ang katatagan ng kanyang katawan, ang paraan ng kanyang pagtayo, at kung paano niya sinuri ang sitwasyon sa loob lamang ng ilang segundo ay nagpapakita na si Ma'am Elena ay hindi isang ordinaryong babae. Hindi lamang niya nakikita ang isang umiiyak na estudyante at isang nakahandusay na matanda, nakikita niya ang isang banta na kailangang pigilan. Samantala, nakaluhod na si Mila sa tabi ng kanyang lolo, hawak ang nanginginig nitong balikat. Muling dumaloy ang kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito ay may kasamang nag-aalab na galit. Nagmakaawa siya kay Berto na huwag nang saktan ang kanyang lolo.
Nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Sa isang iglap, dalawang babae ang magkatabing nakatayo na may parehong layunin, protektahan ang taong mahal nila. Ngunit, isa lamang sa kanila ang may kakayahang harapin ang panganib ng direkta. Si Ma'am Elena. Nang humakbang siya pasulong na may nagliliyab na mga mata, malinaw na ang susunod na mangyayari ay hindi na isang simpleng away, kundi isang paghihiganti. Nang makita si Lolo Kiko na nakahandusay at si Berto na nakatayo sa ibabaw niya na parang isang mandaragit, nanigas ang mga ugat sa liig ni Ma'am Elena. Wala nang hangganan sa pagitan ng guro at sibilyan. Ang tanging naroon ay ang instinct ng isang dating sundalo na nakakita ng isang inosenteng tao na tinatratong parang hayop. Kumilos ang kanyang katawan bago pa man makapag-utos ang kanyang isipan. Sa isang mabilis at tiyak na hakbang, lumundag siya pasulong at tinawid ang pagitan nila ni Berto. Sa isang sanay na kilos, hinuli niya ang braso ni Berto mula sa isang anggulong imposibleng iwasan. Pinihit niya ang kasukasuan ng lalaki sa isang masakit na posisyon. Nagulat si Berto, ngunit huli na ang kanyang reaksyon. Masyado nang malapit si Ma'am Elena, masyadong mabilis at masyadong sanay. Ang tunog ng kasukasuan ni Berto ay malakas na lumagitik habang pinipilipit ni Ma'am Elena ang kanyang braso gamit ang isang teknik militar na hindi niya kailanman nalimutan. Ang malaking katawan ni Berto ay walang laban sa puwersang may tamang direksyon. Ginamit ni Ma'am Elena ang bigat ng katawan ng kalaban para paikutin ito, ibinaba ang kanyang tindig, at marahas na hinila si Berto sa isang posisyong pumilit sa kanyang yumuko. Sa loob ng ilang segundo, ganap na nagbago ang sitwasyon. Ang mga nanonood ay napanganga nang makita ang isang babaeng mas maliit kaysa kay Berto na ngayon ay kinokontrol ang katawan ng lalaki na para bang isa lamang itong sako ng bigas na madaling ibagsak. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Berto na pumiglas, itinutok ni Ma'am Elena ang kanyang kanang kamao sa pinakamapanganib na punto sa malapitang laban, ang solar plexus. Ang suntok na iyon ay hindi isang ordinaryong suntok. Ito ay isang suntok na bunga ng maraming taong pagsasanay, ng disiplinang hinubog sa init ng mga operasyong militar, ng galit ng isang guro na nasaktan ang estudyante, at ng isang babala para sa lahat ng mga tiranong nag-aakalang kaya nilang gawin ang gusto nila. Nang tumama ang kanyang kamao sa gitna ng dibdib ni Berto, ang hangin sa baga ng lalaki ay lumabas sa isang masakit na pag-ungol. Bahagyang umangat si Berto mula sa lupa bago bumagsak ang kanyang katawan na parang isang lumang gusaling gumuho. Bumagsak ang katawan ni Berto sa aspalto na may malakas na kalabog. Sinubukan niyang huminga, ngunit isang paos na tunog lamang ang lumabas. Nanginginig ang kanyang katawan ng ilang segundo, pagkatapos ay sumuko na ang buong sistema niya. Nawalan ng malay si Berto, hindi magalaw kahit isang daliri. Ang mga residenteng nakakita sa eksena ay bigla ang naghiyawan at pumalakpak. Sa pagitan ng ginhawa, paghanga, at hindi paniniwala, nasaksihan nila kung paano ang isang tiranong matagal nang naghahasik ng lagim sa kalsada ay pinatumba sa loob lamang ng ilang segundo ng isang babaeng mukhang isang ordinaryong guro. Ngunit, sa araw na iyon, pinatunayan ni Ma'am Elena na ang inhustisya ay hindi laging dapat sagutin ng katahimikan. Minsan, kailangang may tumayo, magdeklara na ang hangganan ay nalampasan na, at magbigay ng isang aral na hindi malilimutan. Matapos bumagsak si Berto, tumayo si Ma'am Elena na may regular na paghinga. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon, tulad ng isang sundalong hindi pa tapos sa kanyang misyon. Tumingin siya kay Mila na nakaluhod pa rin sa tabi ng kanyang lolo. Nanginginig ang katawan nito sa pagitan ng takot at galit na naghahalo. Dahan-dahang lumapit si Ma'am Elena. Ang kanyang mga sapatos ay tumapak ng matatag sa aspalto. Nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang sitwasyon. Sa isang mababa, malamig, at puno ng katatagan na boses na nagpatindig ng balahibo ng mga residente, sinabi niya, "Mila, gumanti ka para sa lolo mo." Walang panginginig ng emosyon sa kanyang boses. Tanging isang utos na nagmula sa paniniwalang ang hustisya ay dapat ipaglaban. Kahit sa simpleng paraan, natigilan si Mila. Ang kanyang mga mata ay gumalaw mula sa mukha ni Berto na nakahandusay patungo kay Ma'am Elena na nakatayong tuwid at pabalik sa kanyang lolo na hawak pa rin ang pisnging kasasampala. Naglalaban ang emosyon sa loob niya. Hindi siya isang batang mahilig sa karahasan, ngunit ang ginawa ni Berto sa kanyang lolo ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan na parang isang masakit na alaala.
Bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, pagkatapos ay ibinaba muli, na para bang sinusubukang ayusin ang kanyang hindi regular na paghinga. Sa likod ng dilemang iyon, dahan-dahang nagbago ang kanyang mga mata mula sa takot patungo sa determinasyon. Lumunok siya, tumayo na may mahinang mga tuhod pa rin. Ngunit, ang kanyang puso ay mas malakas na kaysa dati. Ang mga residente sa paligid na nakasaksi sa sandaling iyon ay natahimik. Walang tunog ng sasakyan, walang bulungan, tanging isang tensyonadong katahimikan. Naghihintay kung ano ang gagawin ni Mila. Pati ang hangin ay tila huminto. Ang mga maliliit na bata ay nagpigil ng hininga at ang mga tindero na nakakita sa nangyari kahapon ay tumingin ng maihalong paghanga. Alam nilang ang hiling ni Ma'am Elena ay hindi para manakit, kundi para ibalik ang dignidad ng pamilyang Nyurakan ng isang nakaunipormeng opisyal. Tinitigan ni Mila ang mukha ni Berto na hindi na mukhang isang banta, kundi isang madilim na anino na kailangang harapin para makatayo siya ng walang takot. Sa wakas, na may nanginginig pang kamay, umakbang si Mila. Iniabot niya ang kanyang kamay at, nang walang karahasan, walang bulag na galit, tinapik ang pisngi ni Berto. Sapat na malakas para marinig, ngunit sapat na mahina para ipakita na hindi ito paghihiganti. Ito ay isang anyo ng pagtatanggol sa sarili. Ang mga nanonood ay dahan-dahang tumango. Ang ilan ay lumuha, ang iba ay marahang pumalakpak bilang tanda ng suporta. Huminga ng malalim si Mila at umatras patungo sa kanyang lolo na may mukhang mas matatag na ngayon. Sa araw na iyon, natutunan niya na ang katapangan ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban, kundi tungkol sa pagtayo laban sa inhustisya. Kahit na nanginginig pa ang sariling kamay. Ang katahimikan na namayani matapos tapikin ni Mila ang pisngi ni Berto ay unti-unting nabasag nang magsimulang lumapit ang ilang residente. Ang kanilang mga mukha ay hindi lamang nagpapakita ng ginhawa sa pagbagsak ng tirano, kundi pati na rin ng isang mas malalim na pag-aalala na mas komplikado pa kaysa sa isang simpleng insidente ng pangingking. Isang madilim na anino ang tila bumalot sa karamihan na ginawang muling malungkot ang kapaligirang kanina ipuno ng tagumpay. Sa gitna ng mga residenteng dahan-dahang lumalapit, isang matandang lalaki na may magulong puting buhok at malalalim na mata ang humakbang pasulong. Mabagal ang kanyang mga hakbang, ngunit ang kanyang boses ng magsalita ay malinaw, malakas, at puno ng bigat ng nakaraan. Kailangan niyong malaman, si Berto ay hindi lang isang simpleng kotongko, sabi niya, na naging dahilan para magkatinginan ang ilang mga tao. Huminto ang matanda malapit sa sirang kariton ni Kiko. Ang kanyang tingin ay lumibot, tinitiyak na nakikinig ang bawat mukha. Parte siya ng isang malaking sindikato, patuloy niya. Ang tono ng kanyang pagsasalita ay hindi lamang tsismis, ito ay tono ng isang taong nakakita ng katotohanan mula sa isang distansyang napakalapit para makalimutan. Ang mga residenteng nakatayo sa likuran niya ay dahan-dahang tumango, senyales na alam din nila ang parehong bagay, ngunit hindi nangahas na sabihin ito dati. Tila ang pagbagsak ni Berto ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na magsalita. Ilan sa kanila ay nagsimulang magbanggit ng iba pang mga pangalan na sangkot. Mga pangalang dati umiikot lamang sa mga bulungan, hindi sa mga hayagang usapan. Isa sa mga pangalang madalas mabanggit ay ang pangalan ng hepe ni Berto sa presinto. Isang taong kilala sa pagkakaroon ng dalawang mukha. Palakaibigan sa publiko, ngunit madilim at puno ng manipulasyon sa likod ng mga eksena. Siya ang nag-uutos sa karamihan ng mga pangungutong dito sa lugar natin, bulong ng isang ina habang nakatingin kay Lolo Kiko, na tila takot na ang pangalan pa lang ay sapat na para magdala ng bagong problema. Mayroon ding ibang residente na nagdagdag na ang ginawa ni Berto kahapon ay hindi ang unang insidente. Marami ng maliliit na tindero ang naging biktima, ngunit lahat ay piniling manahimik dahil sa takot na patahimikin o gawa ng kaso. Ngayon, mas hayagan nang nagsasalita ang mga residente, ngunit mayroon pa ring malinaw na tensyon sa kanilang mga mata. Drastikong nagbago ang atmosfera sa kalye. Ang tagumpay na naramdaman kanina ay naging isang nakakatakot na kawalan ng katiyakan. Si Lolo Kiko, Mila, at si Ma'am Elena ay nakatayo ngayon sa gitna ng mga balitang mas madilim pa kaysa sa kanilang inaakala. Hindi lamang si Berto ang problema, kundi isang istruktura ng kapangyarihan na nabubulok mula sa loob. Tinitigan ni Ma'am Elena ang mga residente isa-isa, sinusubukang unawain ang bawat impormasyong kanilang ibinabahagi.
Sa kanyang isipan, ang mga piraso ng nakaraan ay nagsimulang magdugtong. Nang banggitin ng mga residente ang pangalan ng hepe ng presinto, nagbago ang tingin ni Ma'am Elena. Mayroong isang bagay sa pangalang iyon na nagbalik sa isang lumang alaala na dapat sana inanatiling nakabaon. Ilang sandali pagkatapos, napagtanto niyang ang laban sa araw na iyon ay simula pa lamang. Ang darating ay mas malaki at mas mapanganib. Habang abala pa ang mga residente sa pagbubulungan, pinagmasdan ni Ma'am Elena ang katawan ni Berto na nakahandusay. Ang kanyang mga matang militar na sanay magbasa ng maliliit na detalye sa larangan ng digmaan ay nakapansin ng isang bagay na marahil ay hindi nakita ng iba. Sa pulsuhan ni Berto, nakatago sa ilalim ng gusot na manggas ng uniforme, ay isang makapal na itim na relo na may maliit at hindi pangkaraniwang ukit. Hindi lamang ito isang murang aksesori o kagamitan sa serbisyo, kundi isang simbolo. Isang simbolo na kilala lamang ng ilan. Isang simbolo na nagpatigil sa paghinga ni Ma'am Elena sandali. Ang kanyang tingin ay naging matalim na nagpapahiwatig na ang nangyayari ay hindi na lamang isang usapin ng pangingikil sa isang maliit na tindero. Ang relong iyon ay isang hindi opisyal na tanda ng isang lihim na grupo, isang madilim na organisasyong sadyang binuo para pagtakpan ang mga krimen ng mga tiwaling opisyal at politiko. Kilala ni Ma'am Elena ang grupong ito hindi mula sa mga chismis, kundi mula sa direktang karanasan. Noong aktibo pa siya sa hukbong sandatahan, inatasan siyang imbestigahan ang isang madilim na agos na gumagalaw sa likod ng mga institusyon ng gobyerno. Ang grupo ay mahusay na kumilos sa mga anino, naghuhugas ng mga krimen, nagwawala ng ebidensya, at pinoprotektahan ang mga taong may interes. Hindi sila isang malaking organisasyon, ngunit mayroon silang akses sa kapangyarihan. At ang mas mapanganib, may kakayahan silang gawing isang ordinaryong kriminal lamang ang mga maliliit na tauhan tulad ni Berto. Samantalang siya ay isang piyon lamang sa isang mas bulok na laro. Bumalik ang mga alaala ng nakaraan nang maalala ni Ma'am Elena kung paano biglang itinigil ang operasyon ng investigasyon sa isang malamig na pangungusap mula sa sentro. Hindi na kailangang ituloy, isang utos na walang katuturan ang dumating ng walang ulat, walang paliwanag, walang dahilan. Sa mundo ng militar, kapag ang isang mahalagang investigasyon ay biglang binawi, iisa lang ang ibig sabihin nito. Masyadong malaki ang pinoprotektahan para galawin. At mula ng araw na iyon, nagkimkim si Ma'am Elena ng hinala na mayroong isang madilim na puwersang sadyang hinayaang lumago sa ilalim ng lupa. Ang hinalang iyon ay itinago niya ng tahimik at umasa siyang hindi na niya kailangang makipag-ugnayan muli sa mapanganib na grupong iyon. Ngunit ngayon, na nakahandusay si Berto sa lupa at malinaw na nakikita ang relong iyon sa kanyang pulsuhan, lahat ng hinalang dati niyang ibinaon ay muling lumitaw na parang itim na usok mula sa nakaraan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Ang nakita niya sa araw na iyon ay hindi isang pagkakataon. Ang kilos ni Berto, ang kanyang katapangan, ang kanyang mga banta, maging ang kanyang kayabangan, lahat ay sumasalamin sa parehong pattern ng mga piyon ng grupong iyon. Noon, napagtanto ni Ma'am Elena ang isang mapait na katotohanan. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula. At kung ang grupong iyon ay muling kumikilos, kung gayon si Mila, si Lolo Kiko, maging ang mga residente sa paligid ay nadala na sa isang alimpuyo na mas madilim pa kaysa sa kanilang inakala. Ilang oras matapos ang insidente sa kalsada, sa wakas ay nagkamalay si Berto sa loob ng isang silid ng interogasyon sa istasyon ng pulis. Ang malamig na puting ilaw mula sa fluorescent lamp ay tumatalbog sa mga pader na lalong nagpapanginig sa kapaligiran. Nagising si Berto na putol-putol ang hininga. Malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang sentido. Hindi na niya ipinapakita ang mayabang na anyo tulad ng kanina sa kalsada. Ang nakikita ngayon ay isang takot na lalaki na napagtantong nasa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Nang simulan siyang tanungin ng mga opisyal, nanginginig ang kanyang boses, halos hindi marinig. Ang nag-utos sa akin na mangotong sa tindero. Hindi ko po iyon kagustuhan, bulong niya. Kinokontrol lang po ako. Ang kanyang takot ay hindi takot dahil sa parusa, kundi dahil sa anino ng isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa bilangguan. Agad na ginipit ng mga opisyal ang tanong na iyon, sinusubukang alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sino ang kumokontrol sa'yo? Sino ang nag-utos sa'yo?
giit nila ng may pagmamadali. Yumuko si Berto. Nanginginig ang kanyang katawan na parang isang taong nagpipigil ng isang lihim na maaaring kumitil sa kanyang buhay anumang oras. Pagkatapos, nang suriin ang mga bulsa ng kanyang uniforme, isang lumang litrato ang nahulog sa sahig. Isang litrato na biglang nagpatahimik sa silid. Sa litratong iyon, nakatayo si Berto sa likod ng ilang mataas na ranggong opisyal na dating namuno sa mga madidilim na operasyon. At sa kaliwang dulo, na may mas batang at matatag na mukha, nakatayo ang isang taong kilalang-kilala ni Mila at ng mga residente, si Ma'am Elena. Nakasuot ng uniforme ng Philippine Army, kumpleto sa isang batch ng operasyong walang marka. Sa wakas, ang mga piraso ng puzzle na dati kalat-kalat ay nagsimulang maging malinaw. Si Ma'am Elena ay hindi lamang isang dating sundalo na may magandang reputasyon, kundi dating miyembro ng isang lihim na unit na nasa likod ng iba't ibang maruruming aktibidad ng Estado, isang unit na opisyal na hindi kailanman kinilala. Iniwan niya ang grupo, hindi dahil sa ordinaryong pagretiro, kundi dahil sa isang panloob na alitan na halos ikamatay niya. Si Berto, sa kabilang banda, ay isang maliit na piyon lamang na napilitang magtrabaho matapos malaman ang masyadong maraming bagay. At ang dahilan kung bakit lumitaw si Ma'am Elena sa lugar ng pangyayari sa araw na iyon ay hindi lamang dahil sa pagtulong kay Mila, kundi dahil naghahanap siya ng bakas ng isang taong nagbabantang ibunyag ang mga lihim ng madilim na grupong iyon, kasama na ang kanyang sariling nakaraan. Dahil sa katotohanan iyon, ang buong kwento na tila simple ay naging isang malaking palaisipan na lumalamon sa sinumang lumalapit dito. Si Mila at si Lolo Kiko, na akala ay isang tiwaling pulis lamang ang kanilang kalaban, ngayon ay nadala na sa isang intriga na mas malalim. Isang digmaan sa anino sa pagitan ng mga dating miyembro ng isang madilim na operasyon, mga piyon na naipit, at isang malaking kapangyarihang patuloy na kumikilos sa katahimikan. Si Ma'am Elena ay hindi lamang isang tagapagligtas, kundi bahagi rin ng isang nakaraang madilim, mapanganib at hindi patapos. Ang daang kanilang tinatahak ngayon ay hindi na lamang isang maliit na kalye kung saan itinumba ang isang kariton, kundi isang daan patungo sa isang